guys! Welcome back to my channel. It's me, Ram of Ram De Leon Vlogs. So, for those pala na hindi pa ako nakikilala, no, and bago dito sa channel natin, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para mag-i-updated ka sa mga gagawin pa nating vlogs dito sa channel natin. So, for today's video, no, may iba lang yung video natin or yung vlog natin tonight kasi it's not about Muzan. So, it's about our DJI Osmo Pocket 3 na nabili natin previously way back 2024. So, just a quick background lang, no? So, yung DJI Osmo Pocket 4 ko pala, nabili ko siya mga around November 2024. So, maglalagay ako ng video dito na nag-trending kasi yung parang ganitong sounds and ganitong video before sa TikTok. So, nakigaya rin ako nun. And then of course, sobrang excited ako nun kasi parang birthday gift ko yun sa sarili ko. Kasi ang plan talaga for 2025 is mag full vlogging talaga. I mean, hindi naman sa full vlogging, no? Pero at least weekly meron tayo mga entries. And previously, before naman ako bumili ng isang item, nagre-review ako ng mga pros and cons. So for this device, ang most frequent na nabasa ko na nagiging problem nila is yung screen. So magpapakita ko ng mga images dito na ang sabi nila is nag-malfunction yung parang horizontal and vertical na screen niya. And then naisip ko noon that time, baka ano lang naman siya, fraction lang naman siya ng mga device, baka hindi maapektuhan yung DJI ko kasi maingat naman akong gumamit. Then ayun, come December 2024, pumunta kami ng Dapitan Arcade para bumili ng mga Christmas decoration. So, maglalagay ako ng mga images dito or video. Basta nagawan ko siya ng TikTok video before. And then yun nga, no, nung nasa may Cubao pa lang kami, before pa kami pumunta ng Dapitan Arcade, nag-malfunction si DJI. Ano to guys, way back 2024 pa. So, mga 1 or 2 years ago na to. Hindi ko na lang siya na-videohan or na-picturean pero tumabingi talaga yung screen niya. So, parang naka-half horizontal, half vertical siya. And then, ginagamit ko na siya sa mga vlogs, sa mga travels natin na medyo tabingi siya. Though yung quality kasi ni DJI is almost, same pa rin naman siya na wala namang naging problem dun sa quality ng videos, ng pictures. However, kapag gagamitin mo kasi siya, nakaslan siyang ganyan. Pakita ko yung mga images dito. And then, yun nga ang sabi, covered naman daw siya ng warranty during that time. Pero unfortunately kasi, noong 2025, hindi ako naka-visit sa any service center kasi hindi ko alam na meron palang service center pala dito sa Philippines. And then, kapag within the warranty daw ata kasi nung DJI, even though nasa online mo siya binili, ito papakita ko dito sa gilid, yung screenshot kung saan ko binili. I think basta online website ko siya binili, lagay ko dito. And then, within that warranty period, parang 1 year ata yun, still pwede nilang ma-replace yung item to any service center or libre yung pagpapalit ng mismong item. And todo nating nagamit yung DJI Osmo Pocket 3 natin, no? Nung nag-episode 1 tayo kay Muzan. So, from episode 1 to episode 13, DJI talaga yung gamit natin. And currently pala, no, ang gamit ko ngayon sa pagbablog is itong iPhone ko kasi wala akong ibang device na pwede akong mag-video. And during nung episode 1, nung kinuha natin si Muzan, nag-travel tayo, tapos up to La Union, functioning naman talaga si DJI. Pero napapansin kasi namin na sobrang tumatagilid na talaga siya. And medyo worried kami baka anytime soon kasi masira siya and alam mo na baka may matanggal or whatnot. Then right after namin pumunta ng La Union, actually nung nasa La Union pa lang kami, sobrang worried na kami. And nakakita kasi kami ng Sanrio within dun sa pinagsistayan namin ng Airbnb. So tinali muna namin siya para at least naka-vertical siya. Tama no, vertical to, horizontal to. Para steady lang siya during our stay sa La Union. And then nung umuwi nga kami, nag-research kami. And yun, meron palang service center na located sa Makati along Chino Roses. Taga Pasig lang naman kami. So nung right after nung week na yon, weekend, no, nagpunta agad kami ng DJI Service Center. Actually, nagpalit na sila ng location. Dati is nasa may
basta may parang iskinita kasing papasukan, pero ang sabi kasi nung guard na nakastay doon, hindi na daw sila doon. So, yung service center ng DJI is located na doon sa Geely Service Center or parang Geely Outlet Store na along Chino Roses. Ipapakita ko na lang din sa inyo yung images dito ng DJI Service Center or yung mismong Geely Tower sa Chino Roses. And then yun, sa sobrang taranta namin, no? So, hindi na kami nakapag-vlog simula nung umalis kami dito sa condo along the way. Kasi nagkukwento lang kami, hindi namin alam kung saan pupuntahan. So, nakalimutan namin mag-vlog. And naalala na lang namin, nung nandun na kami sa mismong DJI Service Center. So, ayun, syempre, dala namin yung box. Ito yung box niya. Buti na lang talaga, kinip ko tong box na to. Kasi, parang yung mga phones ng iPhones natin, no? Kinikip natin as a Filipino. And sorry, balik lang ako dun sa story ko. So, before pala kami pumunta ng DJI Service Center, sinearch namin sa Google kung meron silang phone number or mobile number. So, meron naman, ilalagay ko na lang siya ulit dito, yung contact details si DJI. So, nag-send kami ng text message as well as Viber. So, actually guys, mas active sila sa Viber. Kasi sa Viber, pwede mo ring isend kung anong itsura ng DJI mo, kung ano yung problem. And then, nag-reply naman sila agad, no? Siguro lagay ko na lang dito sa screen yung naging conversation namin somewhere. And then, yun naman sabi ni DJI Service Center, punta na lang daw kami talaga para at least ma-check nila thoroughly. Baka hindi lang kasi yung screen yung sira. So, yun. So, fast forward tayo, no? So, nandun na kami sa location ng Geely. Actually, yung DJI Service Center, second floor siya. Papasok lang kayo dun sa Geely tower or parang store. Tapos sa second floor, makikita nyo naman agad dun yung DJI Service Center. Medyo maliit lang siya. And then, nung time namin, parang pangatlo pa ako kasi mga around 4 p.m. 4 p.m. kami nakapunta and meron dalawang nag-aabang na for the service. So, nakapila lang kami. Pero aircon naman yung place and very accommodating yung mga nag-work dun sa DJI Service Center. So, yun na nga. So, dala-dala ko yung box. Dala-dala ko pa. Actually, lahat dala ko yung box, yung mga binili ko before, tapos yung mismo DJI Osmo Pocket 3. Nakakahiya nga kasi si ate mismo yung nagtanggal ng Sanrio dun sa screen kasi naka-vertical siya and para lang hindi siya tumabingi ng konti. So, nung time namin, yun na, tinawag na ako dun sa DJI Service Center. So, parang nagtanong lang si ate doon na parang, "Sir, what's the problem po? Ano pong help needed doon kay DJI?" So, in-explain ko naman sa kanya, no? Tapos, binigay ko na rin pala yung SN, serial number, S-N kasi yun. Kasi kailangan nila yung details na yun para at least ma-check din nila thoroughly dun sa system nila. And don't worry guys ha, if ever na wala kayong resibo or wala kayong proof kung saan nyo binili, basta bigay nyo lang sa kanila yung serial number, sila nang bahalang mag-check if under warranty pa ba yung mismo DJI nyo. And then fast forward, mabilis lang, siguro mga 10 minutes lang kami nag-antay or nandun sa DJI Service Center before kami, after umalis na rin kami. Pero before kami umalis, nagbigay sila ng letter, eto, yung DJI Authorized Service Center. So, ipapakita ko na lang dito sa gilid siguro. Patakpan ko yung mga details. Ayan. Pero nakalagay dito is, for example, yung order number, yung date received. Date received is April 18, 2026 yan. So, Saturday yun. Tama ba? Saturday. Ayan, nakatingin ako dito sa calendar para at least may guide. Tapos, yung customer name, yung product name, which is Osmo Pocket 3. Tapos, hiningi din sa amin yung email address ko para dun sila magsisend ng mga updates. And then, contact number. Tapos, yung serial number nakalagay na rin dito. Pero, hiningi din nila kasi yun during nung nagtanong ako sa Viber para at least ma-check din nila in advance if covered ba ng warranty na or hindi. Tapos, nakalagay din dito yung issue. Kayo din mag-fill out nung mismong issue nung mismong DJI nyo. So, nilagay ko dito kasi screen lang. Hindi ko alam kung ano pa yung mga naging problem nun. Tapos, unit status. Ang nakalagay dito is paid repair. Sila na yung naglagay nito eh. Tapos, activation date. Yun, na-activate ko pala yung DJI ko before. Ito yung box. Ayan. Last November 14. Ayan. Kasi kung makikita nyo kanina yung video na parang may Christmas tree kasi nga, mga around, holidays, Christmas feels na siya. So, mga around November nga talaga.
Tapos dalawa pala yung transmittal form, no? Yung isa, pipirmahan nyo, tapos ibibigay nyo dun sa nag-work sa DJI Service Center. Tapos yung isang copy na ito, reference nyo or parang copy nyo para if ever na pumunta kayo, ipapakita nyo lang itong paper na binigay. And may signature to nung mismong employee sa DJI Service Center. Ayan, so balik ako dito sa gitna, no? So, yon April 18 yon, that Saturday. Tapos, ang sabi kasi sa akin during, nung nag-uusap kami, no, ni customer service, ang service daw, no, nung replacement or nung repair would be around 1 week to 2 weeks daw. Kasi may parang ipapadala daw nila yung item sa ibang bansa or hindi ko sure kung saan nila idadalhin. Pero may sinabi sila mga 1 to 2 weeks daw yung waiting time before ka ma-receive yung DJI Osmo Pocket 3 ko. And ang sabi ko noon, sige, okay lang naman na 1 to 2 weeks kasi wala naman na kaming travel na, wala naman ng ganaps. Pwede ko naman gamitin tong phone ko for video purposes. Wala na kaming major lakad like yung La Union, last time yon. Tapos yung birthday kasi ni Carlo is sa May pa. So, okay lang naman na mapaayos yung DJI Osmo Pocket 3 and kahit wala muna siya sa akin. Then, ang kinuha lang nila mismo is yung unit ha. Don't forget, yung unit lang. Tapos yung memory card, yung mga kinabit ko na mga items, tinanggal and then yun yung binigay sa akin. And then, fast forward, no, dumaan yung April 19, 20, 21, 22, 23, and 24. Yan, nakatingin ako ulit sa calendar. Kanina, April 25, actually, saka lang ako hindi pala April 25. Kahapon, April 24, Friday ako nag-message sa kanila mga 1 p.m. kasi wala pa silang update. So, nagtanong lang ako na kung kumusta na yung DJI ko. Tapos, nag-reply naman din sila agad. Tapos, pabasa ko na lang yung ni-reply nila dito. So, may mga binigay silang information, tapos may parang finil outan lang ako na PDF file na parang ang sinabi doon is, nakalimutan ko, basta ilagay ko dito, na parang for replacement nga daw yung DJI Osmo Pocket 3 ko, tapos ang magiging cost nung mismong yung total na service no is mga around 3,600. So pinabasa ko kay Carlo ulit no yung PDF file na naka-attach dito sa conversation namin sa Viber kasi nakalagay doon is replacement, hindi siya repair. So baka nagkamali lang na kasi kapag replacement syempre papalitan yung papalitan ng as in bago replacement, hindi siya yung repair kasi kapag repair yung dating DJI Osmo Pocket 3 ko yung ibibigay. Yun talaga yung gagawin nila. Pero nakalagay kasi dun sa letter is replacement. Then yun na nga, April 25, Saturday, nag-message ulit ako sa kanila. So parang nagtanong ako na parang, hello po, for clarification lang po, if for replacement ba or repair yung magiging service ng DJI Osmo Pocket 3 ko. And then of course, nagtanong din ako kung nag-accept ba sila ng credit card or cash payment lang sila or baka QR code lang. Then during that time kasi wala pa silang reply. So tumawag na ako agad para at least clear yung maging instruction or kung ano yung maging sagot nung nag-work dun sa DJI Service Center. Then tumawag ako, sabi ko ring, sabi ko hello po, this is Ram po from Pasig City. Makikicheck lang po ako nung mismong item ko na DJI Osmo Pocket 3 kung kamusta na ba. Tapos sinabi naman niya na ay sir, okay na po, nag-send na po kami ng PDF file and yun po yung naging findings dun sa Pocket 3 natin. Tapos clarify ko nga na miss sorry kasi ang nakalagay dun sa mismong paper or sa PDF file is replacement. So meaning po ba makaka-receive ako ng bagong DJI Osmo Pocket 3? Tapos sinabi naman ni ate, yes sir, opo for replacement po. Kailangan niyo lang po magbayad ng 3,600 pagdating namin doon and then ibibigay na sa akin din yung bagong Osmo Pocket 3 ko. And then of course, syempre, bago yun, no? So na-excite kami. Hindi ko na matandaan kung anong oras kami umalis, pero mga hapon na yun. And nakarating kami sa DJI Service Center na mga around 5:30. Pero before kami pumunta doon, syempre, after nung call, nagulat kami, sabi namin, may bago ako DJI Osmo Pocket 3 na may re-receive. Tapos sabi ko pa nga kay Carlo kanina, baka naman pwedeng Osmo Pocket 4 na kasi bago na may bago release na Osmo Pocket si DJI. So pumunta na kami kanina, tapos walang tao kasi 5:30 na kami nakapunta, 5:30 PM and walang pila, wala nang tao. So kami na agad yun na-accommodate pagdating doon sa DJI Service Center. So, binigay ko lang to ulit, itong papel na to kay ate. Hello po, kay ate. Nakalimutan ko yung pangalan ni ate.
Basta nandun siya sa may, pagpasok niya ng DJI Service Center, yung table niya is nandito siya sa right side. Ayan, hello po, shout out. Tapos sabi ko lang, hello po, I'm Ram po. Ako po yung tumawag kanina. Tapos sabi ko, mag-claim lang po ako nung DJI Osmo Pocket 3. Tapos pinakita ko lang to. And then sabi naman ni ate, ay, hello po sir. O sige po, kunin ko lang po yung item. So, sobrang excited talaga kami kasi nga bago. And then ayun nga, so baka kasi hingin kasi ni ate itong box na dati kasi merong mga items pa to na mga, alam mo yung mga stickers or yung mga, let's say yung, basta yung mga, ito kasi binili ko na to siya basta binili ko na lang to. Tapos, yung magnet kasi is nasa car ata, hindi ko na nakuha yung sa mismong kinakabit ko para maging mag-safe siya. Tapos, andito rin yung mga stickers, ganyan. So, baka kasi kailangan nila. So, kaya ko dinala to. And then, ayun nga, fast forward. Eto na, binavlog ko na ngayon. Sobrang fresh pa. So, eto yung old box ng DJI Osmo Pocket 3 ko. And then, eto na! So, na-receive na natin yung bagong DJI Osmo Pocket 3 natin. Thank you, DJI Service Center. So, ang sabi naman ni ate, ulit daw yung warranty na to kasi bago to. So, ito kasi 2024 pa to. So, tapos na yung warranty niya. So, ito, masabi sa amin, basta kailangan namin siya i-activate within the day para at least ma-record nila sa system nila na today na-activate yung DJI Osmo Pocket 3. So, samahan nyo ako na i-unbox to. So, let's go! Ayun guys, so sobrang pa niya, sealed niya pa. So, tanggalin natin yung plastic. Hala, nag-unbox nga dito sa vlog. Sobrang excited ko talaga kasi bago. Alam mo yun, parang 3,600 lang yung nagastos ko. Usually daw kasi kapag hindi na covered ng warranty, tas depende pa yun sa magiging findings ng DJI, para mga nasa around 6,000 to 7,000 daw yung repair or yung replacement. Hindi ko alam yun dun sa case ng iba, pero mga around 6,000 to 7,000. Nakita ko lang din sa TikTok or sa YouTube yung naging procedure nung iba. Tapos, ito nga 3,600 lang talaga yung binayad ko kanina. So, sobrang happy and thank you again DJI Osmo Pocket 3. So, yan. Natanggal ko na yung plastic. Ito yung plastic. So, yan. May color green. Tapos, may nakalagay na DJI Care Refresh. So, actually, magkaiba siya, no? Kasi ito yung luma, no? Ayan. Ito yung tsura. Ito. So, almost the same. Pero, pag tingin nyo sa likod, iba na siya. Ayan, no? May mga, hindi sila parehas ng nakalagay sa likod. Pero, ang mahalaga naman is yun nasa loob. Ayan. So, oops! Oy, parang iPhone. Ganun, parang may pagilid. So, unbox natin siya. Nostalgia yung pagbukas kasi parang 2024 ganito rin yung ginawa ko last time nung nakuha ko tong luma. So, open natin siya. So, eto na. So, eto nga. Yay! So, teka lang, bago natin kunin yung DJI mismo, eto, may box siya. Ang laman nito ay, guys, wala siyang laman. So, parang ata lang to, panggap lang ng space. Pero alam ko before may laman to eh. Hindi ko na alam. Comment down below guys kung alam ko may laman to dati eh. Yun ata yung lalagyan nito. Ito, for sure. Tapos, eto na. So, wala na. Ito na mismo yung DJI Osmo Pocket 3 natin. So, open natin siya. Open natin. And, tada! So, ayun pala, nakalimutan ko sabihin. Actually, nung pumunta kami dun sa DJI Service Center last time, noong April 18, before pa namin ikunin to, hinala pala ni ate tong case na to. Actually, hindi ko na nga alam kung nasan tong case na to kasi hindi naman namin siya ginagamit talaga. So, sabi natin, hindi, okay lang, sige, next time na lang. Pero, ate, hindi na namin nasoli ha. Pero thank you dito, meron ulit kaming bagong ito, hard case. So, ito na siya. So, bago, yung DJI Osmo Pocket 3 natin. Ayan. Alam ko na yung nawawala. Ang nawawala is yung nandito kanina, di ba? Ito. Ang nawawala is yung ito. Ito.
Yung parang sa handle. Ayan. Kasi dun sa dati may ganito. Ayan. Kasi ang kinuha lang naman sa atin is yung ito mismong device na to. So, kakabit ko na siya dito. Ayan. Kinabit ko na para mas mahaba. And then yung stand natin, na binili ko sa, hindi ko alam kung sa Shopee ba or sa TikTok. Nakalimutan ko na. So, ito na yung bago. And then, feel natin. Oh my God. Iba talaga yung feels kapag bago yung item. Ta-da-da. Yun na. Tanggal na. Then, tignan nga natin kung mag-horizontal siya. So, for the longest time, thank you Lord, hindi na siya vertical. Hindi na siya vertical kapag mag-vlog ako. So, on natin. Labas yun, DJI. Okay, so, oops. English. Oh, siyempre, kailangan natin i-set up na English. And then, may kailangan pa na ganito. Okay, sige. Pero mamaya, after ko na lang mag-vlog ko, ayusin to. Swipe to skip 5 times. Okay, sige. Swipe natin. Swipe from left edge to enter playback. Okay, so may mga instruction siya for the for beginners na yung mga gagamit. So, teka. Next ko lang to. So, eto na siya. Tignan natin kung mag-horizontal siya. In 3, 2, 1. Ay, sorry. 3, 2, 1. Wow! Gumana na siya. So guys, hindi kasi ganito yung DJI natin previously, no? Nakaganito siya. Papakita ko nakaganyan siya. Sorry. Pero nakatabingi siya. Pero ayan, nag-off siya. Mamaya ko na yung setup to. Pero functioning naman yung bago nating Osmo Pocket 3 na DJI. So, ayun na. So, ayun. Dalawang box ko dito. So, for more travels natin to, no? Lagi natin to isasama si DJI. And iingatan natin to. Pero ang sabi din naman sa akin ni ate kasi, if ever na magkaroon doon ng malfunction ulit, punta lang daw kami agad sa DJI Service Center para mapacheck. Wag ko na daw patagalin, unlike nung before, para pwede nilang ma-replace and ma-check if for replaceable. I mean, if pwedeng i-replace or i-repair yung mismong item. So, yun lang naman guys, no? So, thank you sa panonood nitong video natin. Sobrang quick lang nitong video kasi na-excite lang talaga ako na i-unbox to. And i-share ko sa inyo yung naging experience namin dito sa DJI Osmo Pocket 3. And yun pala guys, no? Nakalimutan ko sabihin kanina, yung in-avail ko pala na DJI Osmo Pocket 3, basic lang to. So, hindi ito yung creator combo ata yung tawag nila. So, guys, sa mga may funds naman dyan, baka naman pwedeng pa-sponsor ng mic. Actually, wala tayong mic na ginagamit, no, from DJI. So, kung ano yung built-in na mic lang na kasama dun sa DJI, yun lang yung ginagamit natin. So, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe ulit, no, guys, don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para mag-updated ka sa magiging happenings and future adventures natin kasama si Muzan, si Carlo, and of course, itong DJI natin. Okay? Again, I'm Ram of Ram De Leon Vlogs. Thank you and bye-bye!